It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Di na! Nakakatawa mga kababayan yung humanitarian consideration. Naisip ba yan ni Rodrigo Duterte nung siya ay nagsalita ng kill, kill, kill at shoot them dead? Oo. La. Nag-e-expect kayo ng isang bagay na hindi nyo kayang ibigay. Speaking of utang na loob, mukhang may mga senador tayo ngayon nakaupo na wala nang ibang inisip kung hindi magbayad ng utang na loob kay Duterte. Kulang na lang magninuhod kayo sa harapan ni Duterte at hindi na, pigilan ko sarili ko. Mga kababayan, handa na ba kayong umuwi si Rodrigo Duterte? Punta muna natin itong balita na to. Napanood ko kasi ito kanina. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Di na! Isinurrender natin si Rodrigo Duterte sa Interpol as an act of our sovereignty. Paano to paristi? Nakakatawa mga kababayan yung humanitarian consideration. Naisip ba yan ni Rodrigo Duterte nung siya ay nagsalita ng kill, kill, kill at shoot them dead? Oo. La. Nag-e-expect kayo ng isang bagay na hindi nyo kayang ibigay. Nagpahayag rin ng pag-aalala ang mga naturang mambabatas sa kondisyon pang kalusugan ng dating Pangulo. Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yun nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na butot balat na daw. So, meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yun, 80 plus na siya eh. So what? What do you expect? Nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Iyak ulit, iyak. Nakakalungkot. Para kumpleto drama. Iyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. So mga to, kung magsalita, akala mo, akala mo, lalo yung si Bongo, no? Kapag kung magsalita, akala mo, nasa drama-rama sa hapon ng GMA. Ay, hindi kayo artista. And wait lang, naalala ko, ito si Bongo, doon sa impeachment trial. Anong sinabi niya? Masyadong maraming problema ang Pilipinas para unahin natin ang impeachment. Napakaraming problema ng mamamayan para unahin natin ang impeachment. Huwag na natin unahin yan. Tapos kayo, inuuna nyo yung pagpapauwi kay Digong? Ba't hindi nyo unahin yung kapakanan ng bayan? Diba? Kung ayaw nyo ng distraction ng impeachment, di tanggalin nyo rin yung distraction ng pagpapauwi kay Digong. Simple, diba? Ang sinasabi nila, kawawa naman ng Pilipino, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Ang ating efforts ay nakatutok sa sa impeachment kaysa sa pagsusulat ng batas, etc., etc. Bakit hindi kayo sumusulat ng batas ngayon, inuuna niyo yung pauwiin si Rodrigo Duterte? Ano ba kasi yung resolution na yan? Ito ho kasi yun. Si Boy 10K kasi, si Alan Peter Kawatano, nagsulat ng isang resolution, Senate resolution, unnumbered pa naman. Unnumbered Senate resolution na naglulunsad o nag-uutos sa ehekutibo na bawiin na si Rodrigo Duterte at ilagay na lamang sa house arrest. Unahin na natin to, sabi ni Alan Peter Cayetano. Pauwi na muna natin si Digong. Ganun. Asa na yung 10K namin, Alan Peter? Wala na, nagkalimutan na eh. Basta DDS, hipokrito eh.
Resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the ICC for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, including inter alia entering into an agreement with the ICC to receive custody of FPRRD in a form of house arrest, so iuuwi sa Pilipinas, or modified house arrest, or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague. Walang ganun. Ito yung mga dahilan niya. The Philippines itself has allowed prominent personalities, particularly former Senator Laila De Lima, to continue performing her functions as a senator during the pendency of the criminal charges against her. Former President Rodrigo Duterte, under both domestic and international law, is likewise afforded the right to be presumed innocent until proven guilty. Wala namang kumukontest dito Presumed innocent naman talaga siya until proven guilty Tulad ng mga tulad ng mga nakadetain dyan sa BJMP, sa mga city jail nyo, ganun din naman sila. Di ba? Pero nire-release ba sila? Hindi. Pinapalaya ba sila? Hindi rin. Mukhang sabog kayata nung sinulat mo to, Mr. Alan Peter Cayetano. In view of his old age, and exclusion for any meaningful social interaction, the former president's health is in danger of deteriorating further. Meron kayong proof niyan? Meron ba kayong medical records para mapatunayan yan? Wala. In other words, chismis. Chismis yan. Imbento nyo lang yan, syempre. Tapos, ang hinihiling nila is to grant the former president interim release in the form of a house arrest. So, iuuwi sa Pilipinas, dyan sa Davao City. Or a modified house arrest. At sinuggest pa na kung pwede ay dyan daw siya sa embassy ng Pilipinas sa The Hague. This is a number one, wala akong kwentang dokumento to because it is only a resolution. Hindi ho ito batas. At dahil hindi ho yan batas, pwede siyang tanggihan ng Pangulo. Pwedeng hindi gawin. Hindi obligado ang Pangulo na sundin ito. Pangalawa, meron na ho kasing Supreme Court decision may Supreme Court decision na ho na inilabas si Justice Leonin, Pangilinan versus Executive Secretary. Kung saan sinasabi na ang principal architect of our foreign policy is the President. Pangulo lamang. So kung ayaw ni Presidente, wala kayong magagawa. Ang yabang nyo kasi. Kayo mga DDS kayo, ang ginagawa nyo, binira nyo ng binira si Presidente, pinersonal nyo, nag-imbento kayo ng mga fake news, pinilit nyong sirain ang tiwala ng taong bayan kay Presidente, nag-backfire sa inyo. Ngayon, nag-backfire sa inyo, gaslight kayo ngayon, pa-victim kayo, sinasabi nyo, nakakaawa naman, matanda na siya. Sana naisip nyo yan bago kayo bumira. Ang problema kasi sa kanila, they overestimated their influence. Akala nila, habang buhay silang susuportahan ng taong bayan. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan. Sa survey, ngayon, today. Bumagsak na naman si Sara. Hindi niya na-retain. Nasira lang ng isang quarter si PBBM dahil sa aresto ni Digong. After 1 quarter, nakabawi na si PBBM. Si Sara, bumagsak ulit. See? Publicus pa yan, partida. Survey company yan ng Dutertard.